Pagbabara ng ugat at bakit hindi ka dapat matakot sa taba. Ito po si Dr. Iris, Filipino-Canadian medical doctor, tumutulong sa mga kababayan natin everywhere in the world para i-adapt ang lifestyle na ito, the low-carb fasting nutrition lifestyle, para ma-optimize ang kanilang health and wellness in a very natural, very holistic way. Isa ito sa mga pinaka-common concerns. Doc, inatake na po ako sa puso. Doc, ako po ay nagka-stroke na. Doc, malakas ang history sa family namin, ng mga ganyan, pagbabara ng ugat, mga heart attack, mga stroke. Natatakot po talaga akong kumain ng taba. Pero nakita ko po maraming natutulungan itong low-carb intermittent fasting lifestyle. Pwede ko rin po bang gawin yan? Ano po ang gagawin ko, Doc? So the first thing po na kailangan nating malaman, kailangan nating maintindihan, ang pagbabara po ng ugat ay isang inflammatory process. Isa po itong proseso na gawa ng inflammation. So combination ng inflammation cascade sa loob ng mga ugat natin with the cholesterol deposits. So, kung cholesterol deposits yan, bakit po, Doc, okay lang kumain ng taba? Well, in this way, kailangan nating maintindihan na yung pathway po ng cholesterol metabolism takes mainly from a different kind of raw material. Hindi po sa taba nang gagaling, kundi, hulaan nyo, sa carbs. So, intake of high net carb na mga pagkain ang magdudulot ng pag-produce ng mataas na cholesterol levels sa katawan natin. Napakaraming studies na po ang nag-prove na yung pagkain ng cholesterol, mga cholesterol-rich food, hindi yan ang basehan ng pagkakaroon ng mataas na cholesterol. Bakit po? Dahil yung paggawa ng cholesterol takes place in the liver. Yung liver production po na yan will only take a small percentage from yung cholesterol na nanggagaling sa diet. And karamihan yan, so 80% or more of the cholesterol that gets synthesized in your liver, galing po yan sa raw material na galing sa mga high net carb. So ito yung tinatawag na acetyl-CoA. So if you look at this pathway, tignan nyo po yan, yan po ay breakdown product ng glucose. Saan ba galing yung glucose? It's a form of sugar po. It's a simple sugar. So, when you have a lot of glucose intake through the process ng glycolysis, mabi-breakdown yan. And it will give you itong raw material na kailangan ng liver natin to create cholesterol. So, ito yung acetyl-CoA. The more acetyl-CoA that you will have, more than pa sa pangangailangan ng katawan mo sa kanyang mga proseso, the normal processes in the body, then that can be transformed more into yung cholesterol na minimeasure nga natin sa ating dugo. So, hindi po manggagaling doon sa taba na kinakain natin, kundi doon sa high net carb kasi glycolysis po ang pinanggagalingan yan. Yung acetyl-CoA na yan, as you've seen, is galing sa breakdown product ng glucose. So, yung combination ng mataas na cholesterol na yan sa katawan, plus yung inflammation. Saan galing yung inflammation? Again, very notorious sugar. So, pagtaas ng inflammation na yan, plus yung high cholesterol, ito ang nagdudulot ng pagbabara ng ating mga ugat. Ngayon, what about fat naman? Ano ba yung role? Bakit tayo hindi kailangan matakot sa fat? Well, dito sa video na ito, nabanggit ko sa inyo yung iba't ibang uri ng fats. Not all fats are created equal. Merong mga fats na tinatawag na polyunsaturated, monounsaturated. Ito ay mainly plant-based. Sila ay very healthy. They are not known to cause increased heart disease. In fact, sila ay nakakapagpa-lower ng heart disease risk by increasing HDL. HDL, ito yung good cholesterol. Ito yung kailangan ng katawan natin para makombat yung epekto ng uri ng cholesterol na makakapagpabara ng ugat. So, the higher your HDL is, the lower your risk of heart disease. So, you really need to eat. Ito yung mga monounsaturated, polyunsaturated fat sources na ito. And then we come to the saturated fat. Saturated fat ba dapat din katakutan? It depends on yung inyong medical state. Kung kayo'y dati nang nagka-heart attack, dati nang nagka-stroke, it's good to have lower amounts ng saturated fat and adapt a fusion diet. So yung low-carb Mediterranean fusion diet, mainly plant-based, mainly sourced from yung kaninang nabanggit ko na poly and monounsaturated fatty acids, rather than saturated fat na galing sa mga meats, galing sa iba pang mga saturated sources like cheeses and butters. Marami ding mga studies na nag-investigate kung talaga nga bang ang saturated fat ang problema, and so far naging inconclusive. Ibig sabihin hindi ganun kalakasan yung evidence na galing talaga sa saturated fat yung pagkakaroon ng tinatawag na atherosclerosis. Ito nga yung pagbabara ng ugat. One thing is for sure though,
ang nagko-contribute very much sa proseso ng atherosclerosis is still yung inflammatory pathway plus yung of course yung high carb na uri ng pagkain. Kasi ito yung talagang nagko-cause ng insulin resistant state. And this state is very much related sa increased cardiovascular risk. So yung mga natatakot dyan na gumamit ng mga oils, lalo na yung mga oil na pasok sa ating lifestyle which are in this picture, hindi po dapat katakutan yan. Hindi yan ang nagkukos ng pagbabara ng ugat. Iwasan natin yung pagkain ng mga high net carb food, iwasan natin yung pagkain ng mga inflammatory food. So mainly foods that are processed, mga pagkain na artificial na ginawa kasi yan talaga ang magpapataas ng inflammation sa ating katawan. One last bit na napaka-importanting malaman, matalino ang ating katawan. Sa atay ginagawa yung ating cholesterol and yung atay will know when to adjust yung kanyang production ng cholesterol. Kung masisense niya na mataas yung pumapasok na amount ng cholesterol galing sa pagkain na inyong kinain, ililessen niya yung production ng cholesterol. So, hindi po natin kailangang mangamba, sarili nating katawan, may way of regulating that. Importante lang talaga na malaman natin yung mga pinaka-scientific basis ng mga hormonal mechanism that rules our metabolism para matulungan natin yung katawan natin to function in the most optimal way. Kung sakali mang totoo po talaga na tumaas ang inyong cholesterol at worried kayo, please watch this video. Dito in-explain ko kung anong gagawin natin kung tumaas nga yung cholesterol numbers natin, ano ang next step. As I've said in this video, kailangan masuri kung anong klaseng cholesterol yung tumaas, kailangan ma-check natin yung mga LDL-P levels natin at ApoB levels para matiyak talaga kung tayo nga ba ay kailangang mangamba, kung kailangan nating baguhin yung ating intake ng mga low-carb food natin. Kung kailangan ng extra gabay, join our various communities. Kung kailangan ng food guide, nandyan lang po lagi yan sa levelupwithdriris.com. Maraming iba't ibang resources pa dyan. Lahat po mga free trainings, beyond pa sa health, meron tayong Level Up Wealth dyan, meron tayong Level Up Mental Health. Kailangan lang po ninyong pumili. Kung hindi maka-afford ng doctor, meron po akong free public service. Ginagawa ko for my community. Join lang sa community ko. Nandyan ang link sa baba para po malaman kung kailan yung mga susunod na Zoom meets. As always, I am wishing you holistic wellness, stay healthy, and stay low carb.